mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 10, 2024. Ngayon po ay holiday dahil Eid al-Fitr o ang araw ng pagkatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Kaya po Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim na nagdiriwang po ng Eid al-Fitr. Ngayong araw, may mga idaraos na mga morning prayer kapag ganito po sumasapit ang panahon ng Eid al-Fitr. At naku, yung matinding init pa rin po ng panahon ng ating tatalakayin, yung heat index na araw-araw nating ninomonitor, 12 lugar po sa bansa ay nakapagtala ng dangerous level ng heat index kahapon at batay po sa datos mula sa Pag-asa, kabilang na po dyan ang Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees Celsius, Sangli Point, Cavite, 44 degrees Celsius, Ambulong sa Tanawan, Batangas, 43 degrees Celsius, San Jose Occidental, Mindoro, 42 degrees, Puerto Princesa City, Palawan, 43 degrees. Aborlan, Palawan, 43 degrees. Daet, Camarines Norte, 42. Vira, Catanduanes, 42. Rojas City, Capiz, 43. Catarman, Northern Samar, 42. At Giwan, Eastern Samar, 42 degrees Celsius. Yung dangerous level po ng heat index, yan po ay between 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius. At kapag ganyan pong dumaranas ng dangerous level ng heat index, ay posible po yung mga tinatawag na heat stress o heat cramps. At kung matagal pong nabilad sa init, sa araw, pwede po yung tinatawag na heat stroke. Kaya pong paalala ng Department of Health at ng mga otoridad, stay hydrated at kung maaari po, iwasan na manatili sa labas yung mga outdoor activities kung kakayanin. Particularly yung pong oras na mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi yan yung katirikan ng araw para maiwasan po itong mga heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Yan. At syempre, susubukan natin mamaya kung ating makakasama si Senator Francis Tolentino na nandoon ngayon sa Amerika para makibahagi doon sa idaraos na pagpupulong sa Washington, D.C. sa pagitan niya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, pati na ni President Joe Biden ng Estados Unidos at ng pinuno ng bansang Japan. So tingnan natin kung tayo ay makakakuha ng direct report mula kay Senator Francis Tolentino na no isang araw maaga nang nagtungo doon sa Golden Mosque para maagang batiin yung ating mga kapatid na Muslim para nga po sa pagdiriwang ng Ramadan ng Eid al-Fitr ngayong araw na ito. Samantala, yung mga gusto po mag-participate sa ating talakayan, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng pagdadala ng comment o pagbibigay ng komento sa aming Facebook page, sa Facebook page ng DWIZ 882 o kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig na bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ at syempre tayo rin po ay simulcast live sa Aliw TV Channel 23. Samantala, bago po tayo lumalim ng diskusyon, puntahan na po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo
Narito ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-10 sa buwang ito ng Abril taong 2024. Pangulong Bongbong Marcos biyaheng Washington DC para sa Trilateral Summit ng Pilipinas, US at Japan ngayong araw. DWIZ Balita. Traffic Summit aarangkada na ngayong araw. DWIZ Balita. Resulta ng Pulse Asia Survey makakaapekto sa posisyon sa Senado sa panukalang Chacha, ayon po yan sa isang mambabatas. DWIZ Balita. Pagpasa sa mga panukala laban sa cyber attacks, pinamamadali na. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, nakatakdang tumulak sa Amerika ngayong araw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kauna-unahang Trilateral Summit ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Pangungunahan ng Pangulo ang summit sa Washington DC kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, kung saan isa sa mga mahalagang punto ng pagpupulong ay ang kanilang paglalabas ng Joint Vision Statement. Layunin ng summit na palalimin pa ang matatag na alyansa ng bawat bansa, kabilang ang kooperasyon sa ekonomiya para sa economic resilience ng Pilipinas sa strategic at critical infrastructure. Samantala, magkakaroon din ng hiwalay na pulong sina Pangulong Marcos at Biden bukod sa nakatakdang business meetings ng presidente. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, aarangkada na ngayong araw ang traffic summit ng pamahalaan para matugunan ang matinding problema sa traffic sa bansa. Pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns sa San Juan City kasama ang iba pang stakeholders. Layunin ng summit na makabuo ng mga mungkahi at hakbang kung paano maiibsan o mababawasan ang problema sa traffic. Tiniyak ng Pangulo na sa gitna ng paglala ng traffic situation sa National Capital Region o Metro Manila, walang tigil ang pamahalaan sa paghahanap ng long-term infrastructure solutions. DWIZ Balita. Sa oras na 11 minuto makalipas ang alas 6 na umaga, makakaapekto sa desisyon ng mga senador sa panukalang charter change ang resulta ng survey ng Pulse Asia na nagsasabing 88% ng mga Pilipino ang tutol na amyendahan ang saligang batas. Ito ang inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa issue. Ayon kay Zubiri, isa ito sa dahilan kaya kailangan nilang maghinay-hinay sa pagtalakay sa panukalang baguhin ang ilang probisyon sa saligang batas. Gayunman, tiniyak ng senador na tuloy pa rin ang mga nakatakdang pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6 o Economic Chacha. DWIZ Balita. Pinamamadali na ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang pagpasa ng mga panukalang batas laban sa mga cyber attack. Nais ni Congressman Yamsuan na agarang maaprubahan ang mga nakabingbing panukala na magbibigay proteksyon sa bansa laban sa cyber attack. Ginawa ng kongresista ang pahayag kasunod ng executive order na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatibay sa National Cybersecurity Plan ng gobyerno. Naniniwala rin si Congressman Yamsuan na makakatulong ang NCSP, gayon din ng Japan at Estados Unidos para mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa dumaraming kaso ng cyber threat sa bansa. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ligtas at maginhawang tahanan para sa mga Pilipino, prioridad pa rin ng Marcos administration. Ang ulat mula po kay Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Nananatiling prioridad ng pamahalaan na makapagbigay ng ligtas at maginhawang tahanan para sa mga Pilipino sa pamagitan ng iba't ibang hakbang gaya ng pambansang pabahay para sa Pilipino o yung 4PH program. Ang pahayag ay ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos pangunahan ang pamamahagi ng pabahay para sa 216 na informal settler families o yung ISF sa Balanga City sa Bataan. Sa kanyang talumpati, pinaliwanag naman ng Pangulo na ang pamimigay niya ng pabahay ay bahagi pa rin ng
patuloy na pagsisikap ng gobyerno na bigyan ng maayos na tahanan ng bawat Pilipino. Anya patunay din ito ng commitment ng pamahalaan na makapagpatayo ng nasa milyon-milyong housing units para tugunan ng ilang milyong backlog. Kabila naman sa pabahay ang 6 na low-rise housing project na mapapakinabangan daw ng mga ililikas na ISF mula sa kahabaan ng Talisay River. Nabatid na kasama naman sa proyekto ang mga batayang pasilidad gaya ng 4-story building na may 20 classrooms, multipurpose building at covered basketball court. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report, wala sa labas ng himpilan, mayoriya ng mga Pinoy pabor sa panukalang ibalik ang mandatory ROTC. Ayon po yan sa isang survey. Ang ulat mula kay Patrol number 19, Celi Ortega Bueno. Mayorya ng mga Pinoy ay pabor na maibalik at gawing mandatory ang ROTC sa mga kabataan. Ito ay kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang lumabas sa Pulse Asia Survey na kanyang kinomisyon kung saan 69% ng mga Pinoy ang pabor sa mandatory ROTC. Ginawa ang survey noong December 3 hanggang 7 ng nakalipas na taon. Sa dokumentong iminahagi ni Senate President Zubiri, sa 69% na sang-ayon na ibalik ang mandatory ROTC, pinakamataas sa Mindanao na nakakuha ng 79%, sinundan ng Visayas 74%, National Capital Region 67% at Luzon 63%. Samantala, 17% naman ang tutol na ibalik ang ROTC sa mga universities at colleges habang 14% naman ang undecided o hindi makapagdesisyon. Sa darating na Mayo ay ipa-priority na ng Senado at ang ginagawang debate o deliberasyon sa panukalang mandatory ROTC at inaasahang magbobotohan na sila rito sa lalong madaling panahon. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Celi Ortega Bueno. Samantala, good news muna tayo, dahil summer, ramdamin natin yung summer kahit na napakatindi ng init ng panahon. Good news po ito dahil ang Pilipinas po nominado sa 7 categories ng World Travel Awards 2024. Kabilang po sa nominasyon na kasama ang Pilipinas ay ang mga sumusunod: Asia's leading beach destination, Asia's leading dive destination, Asia's leading island destination. Ang Intramuros naman po ay nominado bilang Asia's leading tourist attraction. Aba talaga? Nominated ang Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction ba? Kung kayo po ay magagawi ulit sa Intramuros, maraming naman pong historical places po doon, kaya lang talagang kailangan pong matutukan yung pangangalaga doon sa lugar para ma-preserve yung mga historical sites po doon. Pasok din po ang Boracay bilang nominado sa Asia's leading luxury island destination, walang duda na napakaganda po talaga ng Boracay. Ang Cebu naman po ay nominated bilang Asia's leading wedding destination at ang Department of Tourism naman ay bilang Asia's leading tourist board. Ang WTA po o World Travels Award ay awarding body na nakabase sa London. Yan po ay tinuturing na Oscars pagdating po sa travel industry. Magmula po 2019, hawak na pala ng Pilipinas yung pagkilala bilang world's leading dive destination. Noong 2023 naman po, nahirang ang Maynila bilang world's leading city destination. At sa kapareho ring taon, ipinagkaloob sa Pilipinas ang Global Tourism Resilience Award at Asia's Best Cruise Destination. Yan ako, itong siguro we have to take credit, yung mga younger generation, yung mga Gen Z at Millennial, na talagang malaki ang contribution para tuluyang ma-promote yung ating mga tourism sites, yung ating mga tourist spots, At pwede pong lumahok ang publiko sa botohan para sa nasabing pagkilala hanggang July 28, 2024 sa pamamagitan po yan ng website ng WTA na www.worldtravelaward.com/vote. Ayan. So, bilang tayo naman ay isa sa mga bansa sa buong mundo na pagdating sa social media at paggamit ng internet, nangunguna, yun. Kumbaga, iparamdam po natin yung ating pakikilahok para
matamo pong muli ng Pilipinas ito pong mga pagkilalang ito. Actually, isa po yung tourism sa layunin ng programang ito na matutukan, no? Para kasi pag lumago po ang tourism, marami pong it will drive a growth, no, economic growth, no. Uunlad po ekonomiya. Bakit po? Kasi magbibigay daan po yan para magbukas ng mga negosyo. At pagka maraming mga negosyo, marami po yung magkakaroon ng trabaho. Kaya po buong bansa ang makikinabang. Actually, more than 10%, no, yung interview namin siguro last 2 years, no, with Department of Tourism, mga around more than 10% of our GDP ay nanggagaling mula doon sa revenue ng bansa mula sa tourism industry. Yan, malaki po ang kontribusyon ng turismo pagdating po sa ating ekonomiya. Yun. Samantala, bago tayo dumako, pumailalim pa ng husto sa iba pang mga issue, bigyan daan po muna natin ang commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, 20 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:28 ng umaga. Kahapon po, nakapanayam natin si Labor Secretary Benny Laguesma at kanyang tinugunan na yung panawagan ng mga manggagawa na magkaroon ng heat break. Yun pong dole, according to Secretary Laguesma, meron na silang nilabas na labor advisory last year pa, no, na nagsisilbing guidelines o panuntunan kung ano yung pwedeng gawin para maprotektahan yung mga manggagawa kapag matindi yung init ng panahon. Yung dole po ay para sa sektor ng private, no, sa private sector po yan. Ibig sabihin mga pribadong manggagawa yung kanilang saklaw. Kaya lang ang apektado rin naman po ng mainit na panahon, pati po yung mga nagtatrabaho sa public sector, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na yung mga nasa field palagi, nasa outdoor palagi, yung mga traffic enforcer, no, yung mga police, no, talagang hindi maiwasan na magbabad sa init ng araw, no. At syempre pati na rin yung mga workers na nandoon sa loob ng mga opisina, no. At alamin natin kung ano yung ginagawang hakbang o gagawing hakbang naman ng pamahalaan para maprotektahan naman yung mga manggagawa sa government side, no, sa government sector. At kaugnay po niyan, nasa linya po ng ating komunikasyon, live pala via Zoom. Makakasama natin live via Zoom si Civil Service Commission Commissioner Attorney Eileen Lizada. Maganda umaga po, Attorney Lizada, Commissioner. Magandang umaga po, Ms. Cecil, Fidex Senator, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Yes, Commissioner, yun pong dole, meron silang labor advisory, no, na that serves as guideline para maprotektahan yung mga manggagawa kapag matinding init ng panahon. May counterpart po bang memorandum o guidelines ang Civil Service Commission? Sa part naman ho ng CSC, kasi Ms. Cecil, most government offices, number one, let's talk about yung mga nagtatrabaho sa loob ng mga respective offices. Naka-air condition naman po ito mga office spaces natin. Ang mga employees with duties performed outside the office, you may field work and directly affected by the hot weather. Example po, yung mga laborers or construction workers, engineers on site, traffic enforcers, tax mappers, drivers on travel. Ang ibang ahensya ng gobyerno po, ang alam ho namin, nag-provide na po ng protective materials or gears for the employee, such as caps, hats, arm sleeves. May mga iba ho na naka-adjust na po ng kanilang morning and afternoon break to avoid heat stroke during hours of the day with high temperature. So going back po dun sa question ninyo, the respective government agencies, alam ho nila yan that we have, lahat kami, we have to put in, mandated po kaming 8 hours a day of work. As to how you will schedule it, that's why we place po yung, meron ho tayong
flexi workplace, and the other one inside of that flexi workplace is the staggered working hours. So may mga shifting pong nilalagay. So the government offices, they are in a better position to come up with their internal reasonable rules and regulations regarding po, kasi we cannot give one solid formula for everyone kasi iba-iba ho yung mandato ng mga agencies ng government. So, like let's say MMDA, iba ho siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung mga DPWH, iba naman po sila sa mga, let's say, SSS or like LTO or LTFRB, iba-iba ho yung mga mandato namin. So, they are in a position to adjust their, if we call it now, heat breaks. Para ho, alagaan ho natin yung mga empleyado natin. Hindi ho kami weatherproof. The scorching heat ng sun po is so true. Eh, lumalabas ka lang, mainit na yung hangin. Yes. More so kung nakababad ka pa sa araw. So, going back po, they are in a position to adjust, ma'am. So binibigyan niyo po ng leeway yung mga respective ma'am. government offices na magpatupad kung how are they going to respond kapag Yes. mainit. Depende po dun sa pangailangan o mandate ng kanilang tanggapan, ma'am? Opo, kasi recently lang, may mga narinig kaming nahi-heat stroke or nasa stroke because of yung init ng araw, yung init ho na that we are experiencing today, and it's really quite hot, very hot. So, para sa mga ahensya ng gobyerno, alagaan ho natin, alagaan ho natin yung mga empleyado natin. Tingnan nyo ho, baka ang nilalagay ninyo doon sa as traffic enforcers, pa rin na yung mga, the ages, tingnan ho natin yung mga ages nila. It does not mean kung bata-bata ka, pwede nyong kakayanin nyo yung init. But kung pwede ho sana, i-adjust nyo, baka yung mga elderlies, huwag nyo yung mga elderly or yung mga, tingnan nyo yung mga blood pressure nila, do an inventory or check them up before you put them back to their respective workplaces po, no? Especially now na mainit ho yung panahon natin. Yun, actually maganda po yan, Commissioner Lizada, lalo na yung mga elderly, sila yung prone dun sa Opo. matinding epekto ng mainit na panahon. Yun pong DOLE, based on their labor advisory, pinapayagan po nila yung flexible work arrangement. Kasama na po dun yung hybrid, remote work, or work from home. Ang Civil Service Commission po ba, bukas po sa ganyang posibilidad, magpatupad po ng countermeasure sa government offices? Actually, kami ho yata yung nauna nito. This is MC number 6, series of 2022. We have established and we have institutionalized the policies on flexible work arrangements in the government. Ginawa na ho natin ito, and this is an existing option not only for pandemic. It used to be only during the time ng COVID, but we institutionalized this for other conditions such as this, including po yung mga calamities and disasters. So we have yung work from home, we have work from satellite office, work from another fixed place, and we have the compressed work week, we have skeleton workforce, we have work shifting, yung sinabi ko kanina, we have flexi time, and lastly, we have a combination of all of those na sinabi ko. So we are giving the heads of agencies different options po how to address all other conditions na kailangan nilang gawin ito. So they do not need our approval. Ang kailangan ho namin is just give us a copy of ano yung ginawa ninyong arrangement para aware din po kami. So yung 2022 na policy po ba yun o memorandum, Commissioner? MC, ma'am. MC, okay, memorandum circular. Yes, opo. Na nilabas niyo po ng 2022, ito po panahon pa po ito ng pandemic, citing yung pagpapahintulot sa flexible work arrangement. This is still in effect. Yes, So ma'am. pwede po itong ipatupad, i-adapt. Yes, ma'am. Kasi noon, we only placed it, may timeline siya only during the time of the state of national emergency. But ito ho, what we are doing ho dito now is, we see, kasi like let's say, kasi archipelagic country tayo. So merong Luzon, Visayas, and Mindanao. And sometimes merong calamities ang Mindanao na wala na sa Luzon at sa Visayas, or in Visayas and same manner. So, to have, kasi para madaling maka-respond ang ating mga government agencies. That's why we made this po, the flexi work policy. So that on their own, the heads of agencies will be able to quickly address yung concern
while we protect our employees, we also continue the public service po. Yun, nasa pagkapasya na lang po no, ng mga respective government offices. Kung ipapatupad nila yung flexible work arrangement o yung papayag nila yung hybrid system o yung work Yes, from ma'am. home na iba nilang empleyado, kung pwede naman pong gawin sa bahay o sa ibang lugar, hindi nakakailangan lumabas at pumasok sa mga opisina at bunuin yung mainit na panahon. Basta ipapaalam lang po sa CSC yung kanilang ipapatupad na policy na dapat po in consonance doon sa mga pulisiya o memorandum na inilabas ng civil service, ma'am. Yes, Ma'am Bale. Once they make, kasi ang mangyayari ho nito, the supervisor, together with the employee, mag-uusap sila, tapos sasabihin nilang, let's say, meron kasing support mechanisms dito, ma'am. Nakalagay ho dito, let's say, yung may mga senior citizens, so they are allowed also, no, yung may mga comorbidities. Yun. Sila ko they can negotiate. And then once na-approve na po nito, so pupunta sa head of agency. So this is for a fixed period. So sabihin natin, sige, only for the time ng mainit na panahon, from months to ganito and to ganito. There's an internal guideline para sa atin. Sige, those who are, yung mga frontline services, hindi ho pwedeng mag-work from home. So pinipili ho ito kung sino ang anong function ang pwede niyong i-work from home and ano yung kalagayan ng empleyado. So once that is done, kung meron na ho kayong nagawang official guidelines, you just give us a copy. You do not need to hindi ho nyo kailangan tunin yung approval namin. Hindi po. You just give us a Ayun. copy para ma-monitor po namin. With preference, of course, dun sa mga senior citizen o elderly at yung may mga comorbidities, no? Kung may mga high blood o very prone po talaga na dumanas ng heat stroke, Commissioner. Tama ho, kasi may support mechanisms din ho. Ang MC number 6 yung sinabi ko po. May support mechanisms po nakalagay. MC number 6, series of 2022 po ba ito? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, sige po. Maganda po ito, Commissioner. Commissioner, yung civil service exam, meron po ba kayong mga gagawing pagbabago po doon? I understand, pinapayagan na po yung, tama po ba, online o remote na pagkuha ng pag-usulit, Commissioner? Right now ho, dalawa ho yung ating pamamaraan para magbigay ng exam. One is the pen and paper test. Ito ho yung pumupunta ka talaga doon sa area, and this is scheduled 2 times a year. So we had the first one na po, tapos na ho tayo nung March, and then the next one, if I'm not mistaken, will be in sometime in August po, no? So wait lang ho tayo for announcements kung kailan kayo mag-apply. So the other one is the pen and paper test. Second one is the COMEX or the computerized exams. Ito po yung pupunta kayo sa regional offices. This is the whole year. Some of the offices, meron ho nito because the others medyo mahina yung internet signal nila. So not all, but majority of the regional offices, meron pong COMEX or computerized exams. Ang pinag-aaralan po ng CSC ho ngayon is that we want to expand the COMEX para hindi lang po sa regional offices tayo mag-exam. Pwede na ho sa iba't ibang lugar, basta you just bring your laptop, meron ho tayong mga ibang specifications or details na ibibigay. But ito po ay, in the pipeline, we are discussing the details about it because we also want to protect the integrity po ng examinations po natin, ma'am. Ayun, so pinapayagan po, pero dapat regional offices pa rin ng Civil Service Commission. Ngayon ho, it's still the COMEX. Wala pa ho tayo dun sa expanded na COMEX, ma'am. Ayun, yung online na pagkuha ng examen, ano po? Yes, ma'am. Opo, okay. Maraming salamat, Commissioner Lezada, sa pag-address sa aming mga katanungan. Very, very enlightening po, yung inyong mga sinabi. Ulitin lang po natin, Memorandum Circular Number 6, Series of 2022. Ito po yung pwedeng magsilbing guidelines ng mga government offices pagdating po dito sa pagtugon sa mainit na panahon para maprotektahan po ang mga government workers. Thank you very much po for your time, Commissioner Lezada. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Alagaan ho natin yung mga kawani ng gobyerno. Yes. Marami pong salamat. Yan po si Commissioner Eileen Lezada ng Civil Service Commission. So, pinapayagan po ang flexible work arrangement. Hindi na po kailangang magpaalam
na humingi ng pahintulot sa Civil Service Commission, basta ipaalam lang sa kanila, no, yung inyong napiling mode of kung paano nyo i-implement itong flexible work arrangement with special preference, of course, doon sa mga may comorbidity, sa mga elderly, at doon sa yung mga government offices, binibigyan din naman ng leeway ng Civil Service Commission kung paano pa nila mas mapoprotektahan yung kanilang mga manggagawa without, of course, compromising yun namang public service. Ayan po. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:46 ng umaga. Tanggap po muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Kamustahin natin yung ating mga kababayang mga kapatid na Muslim na nagdiriwang ng Eidil Fitr sa Luneta. Naroon po si Patrol Number 5, Aya Yupanco. Aya? Eid Mubarak, Ate Cecil. Magandang umaga sa ating mga kababayan at napakatiwasay. At sa ngayon, nagsisimula na makaramdam ng init ng sikat ng araw yung ating mga kapatid na mga Muslim na galing sa iba't ibang moske. Yung iba rito, galing pa ng Taguig na nagtungo sa Luneta. Samantala, mahigpit na seguridad ang pinatupad ng Manila Police District sa paligid ng Golden Mosque sa Quiapo, Maynila. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Eidil Fitr o pagtatapos ng Ramadan ng mga Muslim. Buong paligid ng Golden Mosque ay bantay sarado upang matiyak yung kaligtasan ng mga dadalo sa naturang selebrasyon. May mga inilatag din niya checkpoint at patuloy ang pagpapatrolya ng mga ibang pulis katuwang ang SWAT ng NPD. Libo-libo sangkatutak ng mga Muslim. Nakikita ko dito sa sa iyong material ko yung Aya dito sa video na ang daming tao sa Luneta ito kuha, ano? Sa Luneta, oo. Sa Rizal Park yan, sinasakatuparan ngayon yung pag-iipon-ipon ng ating mga brother and sister. At Alam mo, masayang mag-cover ng Eidil Fitr, lalo na dyan sa Luneta. Kasi 'di ba morning prayer muna 'yan, Kuyang Aya, 'di ba? Sabay-sabay silang magdadasal, sama-sama silang magdadasal, tsaka pamilya yung nagtitipon dyan sa Luneta. Bata, matanda, Oo, lahat. dalagat, binata, naririto sila ngayon sa Luneta. Oo, At hindi naman nila sinakop yung harapan ng yung harapan ng yung parade ground. Oo, Yung parade ground ng grandstand. ng grandstand. Hindi naman nila sinakop yun. Oo. At mistulang parking area ngayon, itong lugar ito. Sa ngayon, ay Nandyan sila madalas sa Burnham Green, di ba, Kuyang Aya? Tapos yun ang kanilang inukupa ngayon. At sila naman ay binabantayan ng mga kagawad ng Manila Police District. Tapos yung iba, Kuyang Aya, yung ibang pamilya, may baon yan may baong pagkain di ba? Tapos pagkatapos ng morning prayer, sama-sama nilang pagkasaluhan nila yung kanilang bit-bit na pagkain. Meron nga akong mga kaibigan dito, sabi niya, mamaya, pagkatapos ng dasal, punta ka rito, Brother Raya. Wow. Tayo ay mag-breakfast. Oo. At alam mo naman, mga pagkain mga tiyubog nila, masasarap. Yun, Okay, oo. at sa ngayon, pakinggan nga natin yung ina-announce doon sa kasi may pinaka-stage sila. Sige nga. Sana, pakitingin ko sa mga puno, konting tiis na lang, mag-isip kayo, huwag na kayo lagi na sa puno. Darating na araw, nasa deserto na tayo. Kaya maganda yung masasanay tayo sa
kanilang ina-announce mula ron sa stage, sa entablado, na kung maaari lahat ng mga brother and sister, huwag magtatago dito sa mga ilalim ng punong kahoy. No. At sumama dito sa napakagandang Pagdiriwang. sinang Yan. at pagtatanglaw ng haring araw. Sumikat na yung haring araw eh. At napakaganda na nung aming kalagayan ngayon dito sa Rizal Park. Habang nag-iipon-ipon, after nung pagdarasal kanina ng mga kapatid nating Muslim, wag ka nang, usually, wag ka nang magtago sa init ng araw. Kailangan ng katawan ng tao yan. Yan. Tsaka okay pa tong yung 6, itong ganito kaaga, okay pa. Wag lang yung 11 a.m., 10 a.m., mainit na yun eh. Yun. Pero itong morning sun, kaya pa yan. Hindi, kaya pa nating tagalan yan, Kuyang Aya. Hindi pa yan masakit sa balat eh. Yun. Sige, Pagpapainit naman ng tao, pwede naman kahit anong oras. Huwag ka lang magbababad. Yan, tama. Kailangan ng tao yung init ng araw. Ayun. Wag lang mainit ang ulo, Pag naiinitan ako, bumabata ako, kita mo ito yung sitan ng Boy Gonzales. Pag naiinitan, lalo lumalakas eh. Anyway, maraming salamat, Kuyang Aya. At, So yan ang ating report mula rito sa Rizal Park sa Luneta. Ito yung patrol number 5. Dahil yung pang Central Metro del Lakas. DWIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Yan, puntahan naman natin si Maring Sandy Fernandez. Naroon siya ngayon sa Santa Ana Public Market sa Taguig City. Magandang umaga, Sandy. Good morning, Sandy. Kamusta ang presyo ng mga bilihin? Stable Yes, ba? Mrs. Yan. Yes, happy Wednesday po Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Hindi ko na po papatagalin. Ang bigas dito na mula Bulacan ay bumaba ng 40 pesos ang imported at tumaas naman ng 40 to 50 pesos ang local. Kung kaya naman ang pinakamurang uri ay mabibili sa halagang 50 pesos per kilo habang 75 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang isda na hinahango mula Pasig ay di umanong walang pagbabago sa presyo at mas mabenta noong Holy Week. Kung kaya naman ang pinakamababang isda ay mabibili sa 160 pesos per kilo, ito yung tilapia. Habang 480 pesos per kilo naman ang pinakamahal, ito yung pampano. Ang karne na mula merkado ay with steady prices, kaya naman ang laman, giniling at pork chop mabibili sa 300 pesos per kilo. Buto-buto natin ay 280 at tiempo naman ay 340. Sa usapan ng gulay na hinahango mula Pasig ay nagbaba ng 10 pesos, kung kaya naman ang pinakamurang gulay, ito ang kamatis at carrots, ay mabibili ng 80 pesos per kilo habang 300 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito ho yung ating bell pepper, Ms. Cecil. Ayun. Yung Yes, bigas talagang ganun pa rin yung presyo, no? At least stable, no? Hindi nagtataas. 50 pesos. Yes, Ms. Kahit- Cecil. Sa tagal ko ho dito sa Taguig, halos 50 pesos per kilo na ho talaga ang pinakamababang bilihin ho sa ating bigas. Oo. Steady na po yun. At yung kamatis, nagre-range talaga ng 60, 70, 80. Maswerte na nga kung makakita tayo ng 80 pesos, Sandy? Yes, Ms. Cecil, tama po yun. Kumbaga sa tatlong market ho na pinuntahan natin, talagang mas mababa ho ang kamatis sa kahapon. Ayun. Yun po ay 60 pesos per kilo. Dito ho ay 80. Matao pa rin ba ngayon dyan, Sandy? Ngayon ay holiday, we expect na maraming mga mamamalengke. No? May oras ang ating mga kababayan na mamalengke. Opo, Ms. Cecil, so far meron naman hong tao pero hindi ho ganong siksikan kumpara sa talagang mga talipapaho. Ayun. O sige, ang susunod na tanong ngayon, Sandy, sino ang maswerteng tatanggap ng Sentol Token ngayong umagang ito? Yes, Ms. Cecil Villarosa at Senator Tolentino, ang tatanggap po ng ating Sentol Token ay si Tatay Oscar Esteban. Siya po ay isang bigas vendor. So pwede ho natin siyang makausap ngayon via live video call. Busy lang ho si Tatay ngayon pero pwede po natin sa mga musta. Good morning po! Hi, good morning, sir. Tatay Oscar, good morning. Ayun. Aba, suot nyo lang yung Sentol t-shirt. Eto, ma'am. Ayan. Ano bang, kamusta ang benta, Tatay Oscar?
Kaya, Kamusta daw po benta? Kamusta ang benta, Tatay Oscar? medyo okay naman po. Matumal pa. Medyo na tayo. Ano ba yung variety ng bigas na mabenta po sa inyo, Tatay Oscar? Anong bayar? Anong klaseng bigas? Mabentang bigas sa inyo. Pinamabenta po bigas, dinurado, kukupandan. Dinurado. Magkano yung dinurado ninyo, Tatay Oscar? Ano po, galing po Mindoro to eh. Magkano daw po? Ano po, sa bentahan po, 1.5. Per kilo. Per kilo po, 61. 61 pesos kada kilo. Masarap po talaga yung dinurado, yung variety na yan. Doon ho yan inaani sa probinsya namin eh. Sa Mindoro, Tatay Oscar. Kinukuha po namin sa Bulacan. Ayun. Di bale, Tatay Oscar, maaga-aga pa naman, mahaba pa naman yung araw. We expect na madadagdagan po yung mga magtutungo dyan ngayon sa Santa Ana Public Market. At syempre, tataas po ang inyong benta ngayong araw. Opo, ma'am. Isuot nyo na ho ng magdamag yung Central t-shirt kasi komportable po yung damit na yan. Sakto po sa mainit na panahon. Ayun, maraming salamat, Tatay Oscar. Thank you po. Ayan. Ayun, si Tatay Oscar. Ayun, Sandy, maraming salamat. Maraming salamat po, Ms. Cecil Villeros at Senator Francis Tolentino. Ako po ulit si Sandy Fernandez, ang kumare niyo sa palengke, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Maraming salamat ho. Ayan, siyan po si Sandy Fernandez nagulat ng live mula po sa Santa Ana Public Market sa lungsod ng Taguig. At least stable, yung presyo ng mga bilihin, hindi nagtaas, hindi rin po bumaba, good indication pa rin po na hindi nagtaas, At ngayon po ay holiday, so we expect na dadagsain po ang marami pa rin pong oras ang ating mga kababayan na mamalengke ngayong araw. At yun pong ating binabantayan na pertussis outbreak. Higit 1,000 na po pala yung kaso ng mga pertussis, Batay po dun sa huling monitoring ng Department of Health from January 1, 2024 hanggang March 30, 2024, 1,112 na yung naitalang kaso ng pertussis sa buong bansa. Yan po ay 30 times na mas mataas compared po sa 32 cases na naitala po sa kaparehong panahon last year. At mula po sa mga naitalang kaso ngayong taon, 54 po ang mga namatay mula sa sakit. At karamihan po sa mga tinamaan ng karamdaman, yung pong mga edad 5 years old and below. Talagang mga bata po, at mga sanggol ang tinatamaan nitong pertussis. At ang sabi ni Secretary Ted Herbosa, kukulangin po yung supply ng bakuna pagsapit po ng buwan ng Mayo. Sinusubukan na po nilang tugunan yung magiging kakulangan sa pentavalent vaccine. Yun nga lang po, by June pa dadating yung additional supply na in-order ng DOH. Kasi ang paliwanag sa atin noon ni Undersecretary Eric Tayag, kapag ka-umorder pala ng mga bakuna, I understand, mukhang sa Serum Institute yata yun, sa India nila in-order, i-manufacture pa. Kailangan pang i-manufacture yung bakuna na sa Hunyo, inaantabayan na natin na dadating yung karagdagang supply. Yun. Nagkaroon po kasi ng lal dun sa pagbabakuna noong kasagsagan ng pandemic. Understandable naman po yun. Kaya ngayon po, kailangang maghabol para maprotektahan. Magdoble kayod yung pamahalaan, and at the same time maging bukas po yung mga magulang na pabukunahan po yung kanilang mga anak para maprotektahan po sila laban po sa pertussis at maging sa iba pong mga karamdaman na vaccine preventable naman po. Ayan. At bago tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po sa chairman ng Olive Broadcasting Corporation mula po kay D. Edgard Cabangon. From our high school principal, Reverend Father David Buenaventura, syempre, happy birthday! Nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon ito si Sir Edgard at si Sir Edward. Yan. Ito po, the true meaning of friends, yung acronym po ng friends, yan. F, fights for you, respects for you, inspires you, energizes you, nurtures you, defends you, stands by you.
True friends are God's precious gifts to you on your 60th birthday. And you are the precious twins gift to your friends, especially to DBTC Batch 81. Thank you po, Father Benaventura, our dear high school principal. Have a relaxing day. God bless you. Ayan. Belated happy birthday po, Sir Edgard. At ganun na rin po sa kanyang kakambal na si Sir Edward Cabangon. At sumayin niyo pong muli ang isang oras na talakayan at balitaan dito po sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako pong yung lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis